At nakarating din ako isang araw sa BIR West Avenue. Sa second floor sila nag-oopisina ng isang building. Masikip yung elevator dahil sa dami ng tao. Narating ko rin yung desk para sa tin. Nung chinek nung babae yung papeles ko, hinanap nila yung pirma ng employer. Ay, wala po. Freelance writer po ako eh. Napatingin sa akin yung babae. Tinitigan ako ng mata na wari tinitimbang ang mga salitang aking nasambit. Ano ba yung freelance writer? Palo ulit ako sa no. Ma'am, freelancer po ako. Wala po akong regular na sahod. Binabayaran ako per article na sinusulat ko. Hindi po ako regular employee kaya wala akong certificate of employment. Nung makitang Form 1902 ang dala ko, sinabihan pa akong maling form ang bitbit ko. Kaya in-explain ko pa na nanggaling na ako sa BIR Main na Form 1901 ang dala ko dati. Pero sabi doon, mali raw ang 1901 para sa akin. Kaya binigyan ako ng 1902 dahil freelance writer ako. At inirefer ako sa branch nila. Nakatitig sa akin yung babae. Ninanamnam ang bawat salitang sinambit ko. Ano yung freelance writer? Okay. Kulang ka ba sa iodized salt? Ipinaliwanag ko ulit kung ano yung freelance writer. At nakatingin pa rin siya sa akin na tila bullshit lang ako. Punta ka na lang sa officer of the day. Saan po yun? Sa 7th floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, kumalma na ako. Nak ng tokwa! Ang daming tao nakapila sa elevator! Putang ina! Alang choice. Tumakbo ako paakyat ng hagdan mula 2nd patungong 7th floor. Hingal na hingal ako nang lapitan ko ang officer of the day. Ma'am, pinakyat po ako mula sa 2nd floor. At pinaliwanag ko yung nangyari mula nung magpunta ko sa BIR Main hanggang sa pagpunta ko sa ibaba kanina. At ano ang gusto mong gawin ka? Kumuho ulit ang mundo ko. Pero buti na lang may upuan sa likod ko. Ipinaliwanag ko ulit. Oo nga, sa 2nd floor ang application ng tin. Bakit ka pinakyat sa akin? Halos nagmamakaawang tao na ako. Ma'am, hala po ba talaga kayong magagawa? At inilihad ko ulit yung masasayang adventures ko sa BIR Main, sa BIR Port Area, sa BIR Main, at sa BIR nila. Hawa ng Diyos, may kinuhang chart yung Ale. Hinanap yung kategorya ko. Nung makuha yung code, sinulat niya sa isang espasyo sa 1902 ko, sabay tatak. Ayan, okay na yan. Napangiti ako, sincere. Halos mapahina ako sa tuwa. Matatapos na! Kaso, putya, ang daming taong naghihintay sa elevator. Walang choice. Takbo ulit ako sa hagdan pababa. Pagdating doon, lalaki na yung nakaupo sa desk. Pinakita ko ulit yung mga papeles ko. Saan yung certificate of employment mo? Naman! Ano ba to? Twilight Zone? Nakapasok pa ako sa isang loop? Bossing, hindi po ako regular employee. Freelance writer po ako. Ano yun? No! At ipinaliwanag ko ulit kung ano ang freelance writer at ikinuwento ko yung episode ko kanina at yung episode sa BIR Main at iba pa. Ito kasing form na ito, itong 1902, para to sa mga may negosyo eh. Yan nga po ang binigay ng BIR Main sa akin dahil hindi regular ang sahod ko. May mayor's permit ka ba? Pikon na ako nun, kaya hindi ako natawa. Pero talaga, grabe, comedy ito men. Wow! Hindi ko po kailangan ng mayor's permit, writer lang po ako. In-examine ulit ng lalaki yung papeles ko. Professional ka ba? Opo. Anong profesyon mo? Writer po. May lisensya ka ba? Sa isip ko. What? Kung kumain ako ng bulalo kanina, malamang na-stroke na ako ngayon. Hindi nyo po kailangan ng lisensya
para maging writer. Sabay follow-up ako ng, ano ba kayo? Ako na magbabayad ng tax sa inyo, pinahihirapan niyo pa ako. Deadma si lalaki. Nakatingin pa rin sa papeles ko. Iniisip kong anong gagawin. Kung pinapunta pa niya ako ulit sa Officer of the Day, ihe-headbutt ko na talaga. Buti na lang. O sige, i-receive ko na ang forms mo. Pero ang alam ko, dapat may kasamang papeles pa ito eh. Pumila ka na lang doon. Kaso, sobrang haba ng pigla. At sa takbo ng mga pangyayari ngayon, ayoko nang maghintay ng 1.5 oras para lang mag-replay ng kwento kung ano ang freelance writer at kung bakit hindi ako regular employee. Lumabas ako. Pumunta ako sa koridor. Pikon na pikon. Tinawagan ko nanay ko. Tinanong ko yung pangalan ng kaibigan dati ng tita ko sa high school na nagtatrabaho ngayon doon. Okay, nakuha ko na yung pangalan. Balik ako doon. Tinanong ko yung CQ kung saan ang opisina ng babae. Sa 7th floor po. Pero sige, para lang magkaroon ng bunga ang paghihirap ko ngayong araw na ito, Putang ina nila! may exodus ng tao sa harap ng elevator. Kaya, ayun, inipon ko ang natitira kong lakas at hininga at aking tinakbo ulit ang 2nd to 7th floor sa hagdanan. Pagdating sa taas, halos bumagsak sa lupa ang baga ko. Nagtanong-tanong ulit ako kung saan ang opisina ng best friend ng tita ko hanggang sa mapunta na ako sa gitna ng opisina nila. Sa wakas, Ay! Diyan yung opisina nun! Pasok ka dyan! yay! Ha? Ay, on leave siya ngayon. Babalik siya sa January 2. Hindi pa rin naubos ang tao sa elevator. Hindi ko maalala kung paano ko tinakbo pababa ang first floor. Pikon na ako. Grabe. Pag uwi ko, nakaubos yata ako ng isang pitchel na gulaman. Hinintay kong humupa ang tila nuclear holocaust na galit sa loob ng dibdib ko. Punyetang gobyerno to! Leche! Hindi mahuli-huli yung mga tax evaders, hindi mabigyan-bigyan ng tin yung mga nagmamagandang loob na magbabayad ng buwis! Tangina! No wonder may lumolobo tayo mga deficit! Shit! Ano na nangyari sa iodized salt campaign ni Ramos? Nung gabi, tinawagan ko si TJ, yung kasama ko sa trabaho, at kunento ko lahat. Lagi ko kasing kinukwento ang bawat installment ng aking BIR adventures at tulad ng isang epiko, grabe ang climax ng hapon na yun. Shit, hayop sa climax. Tinatawanan ko na lang, pero nung hapon na yun, kaya ko sigurong mangagat ng leeg. Tawa rin ng tawa si TJ. At ngayon, kwento niya, tawa rin ng tawa ang mga pinagkakwentuhan niya. Pati yung mga tao sa tambayan namin, nung kwento ko, di rin makahinga sa kakatawa. Langya, baka maging urban legend pa ang buhay ko. In which case, sana pwede kong i-video lahat at lalagyan ko ng sumpa na ala daring. Tapos padadalang ko ng kopya yung mga tao sa BIR. Naisip-isip ko na lang ngayon, paano nga kung kailangan mo ng lisensya para magsulat? Isang physical manifestation ng concept ng poetic license. Kung sa driver's license, may mga restrictions tulad ng vehicle up to 4,500 kilograms GVW o kaya automatic clutch above 4,500 kilograms GVW, etc. Paano kaya yung sa poetic license o writing license? Restrictions: 1. Haiku and short essays only. 2. Essays up to 500 words and free verse up to 5 stanzas. 3. Essays above 500 words and free verse above 5 stanzas. 4. Critical essays, short fiction, poetry, etc. Pero, nag-digress na naman ako. Isang hapon, pagkatapos ng BIR episode, dumaan ako sa tambayan namin sa UP. Nung makita ko ng mga kasama ko, Joel! Pumayat ka! Grabe! naalala ko yung jogging-jogging ko sa building at yung stress at napangiti ako, isang mabait at matamis na ngiti. At kunento ko kung bakit. PS, hanggang ngayon, wala pa akong tin. Kwento ni TJ, si Santi Boss raw, namatay ng walang tin.
Nakakatakot. Meow.